Kaway-kaway sa mga mapuputi ang leki-leki, kili-kili. Yan ang pangarap ng marami. Yung hindi kailangang ma-shy kapag itataas ang dalawang kamay. Mapapasana all ka na lang. Yan ang gustong ma-achieve ng 30 taong gulang na si Angela. Kaya ang diskarte niya, whitening product na mabibili online. Pero imbis na kuminis at pumuti ang kanyang kilikili, namula, nagkasugat-sugat, at mas lalong nangitim. Paano humantong sa ganito ang kilikili ni Angela? Abangan mamaya. Kwento ni Angela, hindi naman daw talaga dark ang underarms niya. Mas naging conscious lamang daw siya matapos magbuntis. Nung dalaga kasi ako, hindi naman siya ganun kaitim. And then, kaya ko pang, alam mo yun, makakapag-selfie ka, nakita yung kilikili mo kahit papano. And then, nung nanganak ako, siguro dala na rin ng postpartum yung insecurities ko. Nakita ko na pagka magsa-selfie ako, medyo maitim ngayon sa bandang kilikili. Simula noon, nag-goodbye na raw si Angela sa pagsusuot ng mga sleeveless. Pag titingin ako sa salamin, nakikita ko na iba talaga yung kulay. Hindi na siya gaya dati. Umiitim nga ba ang kilikili kapag nagbubuntis? Common yan na nangingitim ang kilikili or nangingitim yung nipple area, nangingitim yung leeg, no, tuwing nagbubuntis. Because of course, of the hormonal surge ng estrogen and progesterone, which causes an increase in the production of tinatawag na pigment cells or melanin, no? So yun, nakikita yun sa ating skin. Pero after pregnancy, no, later on, unti-unting nag-fade yun or nag-i-improve. Dahil gustong maibalik ang dating puti ng kanyang kilikili, si Angela tumingin ng mga pampaputing produkto online. At ang kanyang nakita sa social media, ang trending na whitening product na ang pangako, magiging kutis porcelana ang balat. Dahil nga nakita ko sa iba effective and nakita ko sa seller na gumagamit din siya. Tapos sinabi niya galing siya ng Dubai. So sa isip ko, original or authentic yung item. Kaya naman, napa-add to cart agad itong si Angela. Effective naman daw ito nung una. Makalipas ang 3 linggo ng tuloy-tuloy na paggamit, pumuti naman daw ang kanyang kilikili. First week, second week, okay siya. Third week, talagang nakikita ko pa rin okay yung pagkaputi niya. Pero ang akala niyang pagputi ng kilikili, naging epic fail. Dahil makalipas ang 4 na linggo, ang kilikili ni Angela biglang nangati. Hanggang namula. At nagkasugat-sugat na. So yung fourth week, parang nag-start na siyang mangate. Nagsimula na may maliit na bootleg, maliit na redness sa kilikili ko. Parang patche-patche na kulay pula. Sobrang kate, kahit naka-aircon ka, kahit di ka pinapawisan, sobrang kate na sobrang hapdi nung effect niya sa akin. Ang produktong ginamit pala ni Angela, hindi aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Ayon kasi sa FDA, mataas ang mercury content nito. Ayon sa Food and Drug Administration o FDA, ang approved limit lamang ng mercury content ng isang cosmetic product ay dapat hindi hulalagpas sa 1 part per million o 1 ppm. Kung lumagpas sa 1 ppm ang mercury content na ginagamit po ng inyong cosmetic product, pwede itong magdulot ng pagsusugat, rashes at pigmentation sa apektadong balat. At kung lumala pa po ito, posible pa itong magdulot ng peligro sa inyong kidney. Yung mercury na yan, kapag in excess, no, sa balat pa lang, it could be irritating. Patients usually, they get reactions, nagkakaroon ng rashes, nangingitim, nagkakaroon ng grayish, black pigmentation. Or minsan nagkakaroon ng patche-patche, no, na mahirap na matanggal.
Posible raw itong magdulot ng peligro, hindi lamang sa kilikili, kung hindi sa ibang bahagi ng katawan. Maaari itong ma-absorb sa ating katawan and this could be toxic to the other organs of the body kagaya ng nervous system, no, ng brain and of course ng kidneys. Ayon kay Doc, kung bibili ng mga produktong pampaputi ng kilikili, i-check ang label ng mga ingredients na ginamit. Iwasan ang mga produktong may mercury, steroids, tretinoin, glycolic, AHA, BHA at hydroquinone. Kapag kasi hindi tama ang paggamit nito, posible pa itong maka-irritate sa balat. I-check sa website kung rehistrado at aprobado ng FDA ang mga produktong bibilhin ninyo. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pangunang lunas daw sa sakit at hapdi ayon kay Doc, First advice is to stop, no, yung product na ginagamit ninyo. The second is to just use a moisturizing soap. And the third is not to put anything, no, na maaaring makita mo or marinig mo lang or anything in the house, no? Dahil baka mamaya pag pinahid mo yon lalo pang maka-irritate, and go to a dermatologist. dahil dito itinigil agad ni Angela ang paggamit ng produkto. Pero ang iniwang sakit ng sugat at pantal nito, matagal daw bago maglaho. Pagka nasa trabaho ako, nilalagyan ko ng tissue. Hindi ako naglalagay ng mga deodorant, tawas iniiwasan ko yung mga sabon na matatapang. Ginamit ko muna mild soap that time para maiwasan din yung pagiging worse nung reaction sa kilikili ko. Pangamba ni Angela, baka hindi raw ito mawala. Ang worries ko lang that time is yung sobrang hapdi niya kasi. Tapos iniisip ko kung lalong magda-darken ba yung pagka nawala yung allergies niya, malilive ba or may iwan ba yung redness, or mangingitim siya lalo. Kung lalo raw lumala ang problema, ang pinakamainam ay magpakonsulta na sa espesyalista. Usually, we treat it with an anti-inflammatory medication. We can give you cortisone to decrease the inflammation, anti-allergy medications, oral steroids if you need it, no? And of course, kapag naghilom na yan, then we can lighten your skin, no, with more safer and more effective mga treatments and mga pamahid. Ang naging takbuhan ni Angela para maibsan ang hapding dala nito, ang aloe vera gel. Pagka nasa bahay na ako, yung aloe vera gel na nabili ko rin, galing sa ref yung aloe vera gel para may cooling effect. At the same time, na-feel ko na parang hindi ko nararamdaman yung hapde nung allergy ko. Pero ang tanong, effective nga ba ang aloe vera gel? Anong say mo, Doc? Ang aloe vera ay isa yan sa mga ingredient na kadalasan ginagamit sa mga moisturizers or mga lotions, no? Actually, it can be also in conjunction with other moisturizing properties like halimbawa vitamin E, ceramide, hyaluronic. Madalas nakikita natin yung aloe vera sa mga moisturizers. Dagdag ni Doc, hindi naman kinakailangan maging mahal ang pagpapakonsulta sa dermatologist. Nagtitreat din po sila hindi lang ng skin disease, no? Pati po yung mga pigmentations na yan. Even mga pang-beauty, no, na mga affordable, meron na rin po sila. Makalipas ang 2 linggong pagtitiis ni Angela, ang problema sa kanyang kilikili gumaling na ng paunti-unti. Ngayon, natuto na raw si Angela, hindi dapat basta-basta nagtitiwala sa pangakong agarang resulta. Hindi porket trending itatry natin. Hindi porket nag-work siguro sa iba, mag-work na rin sa'yo. Unang-una siguro, i-check natin yung content ng gagamitin natin. Kasi yun yung mahalaga eh. It's better na mag-ask tayo sa derma at sa mga mas nakakaalam. Paalala ni Doc, ingat-ingat sa mga gagamiting produkto. Basahin ang label at siguraduhing rekomendado ito ng mga eksperto. Warning po sa inyong lahat, no, na talaga pong mag-iingat po kayo, lalo na ngayon ay lipa na po talaga
At dumadami po talaga ang mga produkto online, no? Hindi na po natin nalalaman talaga kung ano ba ang lehitimo, kung ano po yung hindi lehitimo, no? So, hindi porke po okay sa kapitbahay nyo, okay na rin sa inyo, no? Huwag po kayo bibili ng mga produkto na hindi nyo maintindihan ng ingredient, hindi nyo mabasa na or banyaga ang salita, no? So, dapat po talaga, no, lalo na po ang ating balat, ang ating mukha, ang ating kilikili, singit, they're very sensitive po, no? Mas maganda po, pumunta kayo sa inyong doktor para mas mabigyan kayo ng tamang pamahid at hindi na po masayang pa ang inyong mga pera, no? Kasi minsan po, sa kagustuhan nating makatipid, lalo po tayong napapamahal. Kung pangarap pumuti ang kilikili, abay bakit hindi? Lalo pa kung makakadagdag naman ito ng kumpiyansa sa sarili. Pero laging tandaan mga kapuso, siguraduhing rekomendado ng mga eksperto ang gagamiting produkto para hindi lang skincare goals ang achieved, pati na rin ang safety.